Hello guys! Welcome to my YouTube channel. To this video ay share ko sa inyo yung update dito sa pagtaas ng sahod. So confirm na po na tumaas na po yung sahod dito na dati $400 at ngayon ay magiging $500 So confirm na po na ganito na po yung sahod dito. So sa ringgit po ay dati yung sahod dito ay 1,800 ringgit. Pero ngayon ay magiging 2,100 ringgit po siya. So, tumaas po siya ng 300 ringgit. So, sa 2,100 ringgit, mayroon pong 4 na day off. Pero kapag wala ka pong day off, ay madagdag po yan sa 2,100 ringgit mo. So, yung per day dito, yung day off, kapag hindi ka mag-day off, 81 times 4, so magiging 324 ringgit siya. So i-plus mo yan sa 2,100 ay magiging 2,424 yung sahod mo sa isang buwan. Tapos i-times mo yan sa 14 kasi 14 nakaabot na po ng 14 pesos yung rate dito. So first time na tumaas na hanggang 14 pesos yung 1 ringgit dito. So, ngayon lang po siya talaga tumaas. Umabot po siya ng 14 pesos. So yan po ang nasasahod mo sa isang buwan. So, na-confirm kasi yan kasi tumawag yung kaibigan ko doon sa aming agency. So, nagtanong po siya kung totoo ba na tumaas na talaga yung sahod dito at kailan ba ang effective na buwan. So, sinabi ng agent namin sa kanya na tumaas na nga yung sahod dito. So, nasa 2,100 plus yung 81 ringgit per day off. So, effective po siya sa May. So, maghihintay na kami sa May sa pagtaas ng sahod namin. So, tapos, sinabi ng kaibigan ko sa kanyang employer na ganun na nga, tumaas na yung sahod. So, ang sagot ng kanyang employer ay okay naman, wala naman daw problema. So, ibig sabihin, taasan po siya ng kanyang employer sa darating na May. So, about naman sa akin, hindi ko pa kasi nasabi sa aking employer kasi uuwi ako this coming December. So, sa pagbalik ko na, sasabihin ko sa kanya kasi magre-renew din ako ng contract this coming March 2026. So, saka ko sa kanya sasabihin. So yun guys, sa mga hindi pa nakasabi sa inyong mga employer, so sabihin nyo na para hindi kayo malulugi. Kasi kapag hindi nyo sinabi, so yung mga employer natin hindi naman kasi yan nila alam. So kailangan lang natin na i-open sa kanila or sabihin na kung nag-notify ba yung agency natin sa kanila. So yan guys, so panoorin natin to. Magandang balita nga ito. Ayon sa inilabas na ng Department of Migrant Workers ang ating buting Secretary Hans Leo Kaknak ang isa pong advisory na nagtatakda po ng taas sahod sa ating mga hanay ng mga domestic workers. So simula na po noong Oktubre na nailabas ito, nagtatakda ng pagtaas ng sahod mula $400 hanggang $500. So, ibig sabihin, $100 po ang itinaas. Kung dito sa mga kababayan nating mga domestic workers sa Malaysia, ang ibig sabihin po nito ay mayroong pagtaas mula 1,800 ringgit, Malaysian ringgit. At sa 4 na konsultasyon na ginawa po namin dito sa mga agencies, kasama na yung mga Filipino community leaders na nanonood dito sa atin. Sila po ay followers nyo. Nakausap na po natin sila, nakonsulta natin sila. At lahat po ay nag-agree na ang $500 ay katumbas ng 2,100 Malaysian ringgit. Ito po ang sahod na every month, kada buwan po. Yan po. At ito ay ibig sabihin 300. Yan po. 2,100 per month. Kung dati po ay 1,800, so ibig sabihin ay may taas na 300 ringgit
kada buwan. Yan, kasamang Lester. Para sa ating mga domestic workers bilang minimum wage. Okay. Nilagay ko po kasi sa English ito para daw maipakita nila sa kanilang mga employer, maipabasa. Kaya pwede pong picturean po nito itong ating naka-flash on the screen para po lagi nyong maalala at maipakita sa inyong mga employer. So, ibig sabihin din ito kasamang Lester at mga kababayan natin, kung magtatrabaho sa araw ng rest day, usually Sunday, mayroon pong dapat kabayaran na 81 Malaysian ringgit para sa araw ng pagtatrabaho. Ito ay base sa 26 working days. So, yung 2,100 divided by 26 working days, lumalabas na 81 Malaysian ringgit per day. Kaya kung hindi magpapahinga o kaya hindi lalabas at magtatrabaho, 81 po ang dapat na ibayad. Okay. So, itong mga ating minimum wage ay ano po applicable to all domestic workers sa lahat ng bansa kung saan meron po tayong mga OFWs. So, hindi lamang po ito sa Malaysia, pati po Middle East, Europe at iba pang mga lugar. At ito po ay mapapatupad natin kung doon sa ating employment contracts. Sakop po nito ang lahat ng kontrata na bago, new. Ibig sabihin ito yung mga OFWs na papunta pa lang dito sa Malaysia. At syempre naman, yung pong mga veterana na natin dito sa Malaysia, yung mga nagre-renew ng kanilang contract taon-taon, kasabay sa pag-renew ng kanilang visa. So itong mga kontrata na ito ay dumadaan po sa Migrant Workers Office para ma-verify namin, para ma-check. So ang mga kontratang ito dapat meron na pong 2,100 kada buwan na sahod. Okay. Mabanggit ko lang kasamang Lester, binibigyan din ng 6 months na transition period. Kasi naiintindihan po natin na yung employers, syempre, lalo na yung mga nandito, na-approve po sila maaari sa 1,800. So, meron ng paunang usapan na ang sweldo kada buwan ay 1,800. Usapan ng employer at ng worker base sa kontrata. Siyempre kung magbiglaan tayong maglalabas na magpapatupad ng pag-increase, maaari kasing kailangan ng mag-adjust muna ng employer. So sa loob po ng 6 na buwan, we encourage our workers at the employers to gradually increase ang sahod, magbigay na po ng taas sahod kahit hindi pa ho totally 2,100, siguro dagdag ng aumento ng 100 ringgit, 200 ringgit, hanggang po maka-adjust na po sila at kaya na pong magbigay ng minimum wage na 2,100. So, pero tinitignan natin na pagkatapos ng 6 months na to, ay talagang mandatory na po ang minimum wage na 2,100 para dito po sa Malaysia. So, yun lang guys ang masishare ko for today. Sana makatulong and thank you for watching my YouTube channel. Please don't forget to subscribe.